Bago po tayo dumako sa ating episode ngayong araw na ito ay gusto ko pong magbigay ng statement sa pinakahuling pagkakataon regarding our membership. Okay? Kasi po marami po mga nalito at marami po mga nambuska sa akin, nagagalit na umano ay wala kaming K para magkaroon ng membership na ino-offer po sa lahat ng ating mga audience. Ano nga ba ang membership? Maganda po ay maintindihan po muna natin kung ano po itong membership na ino-offer ng YouTube. Ito po ay pinaliwanag sa amin ng aming mga YouTube manager upang i-calibrate at i-offer po sa lahat ng ating mga subscribers. Parang nanonood ka ng sine. May pagkakataon kang manood sa pinakamagandang upuan sa ibaba o kaya ay sa itaas sa pinakadulo. Parang panonood ng concert. Kung kayo po ay miyembro, may pribilehiyo po kayong makapakinig ng mas maaga kesa sa ibang mga subscribers. Yan po ang binubuksan ng pagiging member o yung membership feature po ng YouTube. Sino po ang nagpaliwanag sa akin para gawin ito? Ang YouTube po, ang aming YouTube manager na naka-assign sa akin, sa amin ang aking grupo, para ito po i-offer sa inyo sapagkat meron pong mga tao na gusto po ay magkaroon sila ng pribilehiyo na unang makapanood at makapakinig. Hindi po ito para sa lahat. Para po ito sa mga willing lang. Hindi po ito pilitan. Okay? Bakit po namin kinalibrate? Sapagkat ito po ay feature na ginawa ni YouTube para sundin namin at i-offer sa inyo. Magkakaroon pa rin po kayo ng pagkakataon na kayo po ay makapanood. Maghihintay nga lang po kayo. Unlike sa mga miyembro na. Huwag po nating gawing dahilan ito ng sigalot sa ating channel. Hindi po namin kayo pinipilit para maging miyembro o maging member. Kung willing po kayong maghintay, okay po, mas maganda. Uulitin ko ha, para lang po yan sa cable. Kung gusto niyo ng mas maraming palabas, mag-cable kayo. Kung gusto niyo ng hintayin yung mga gusto ninyong panoodin sa sinihan, ang libre, maghintay po kayo sa TV. At may commercial pa. Ganun po yun. Hindi na po bago sa inyo kung ano po ba ang partisipasyon ng mga commercials. Ito po ang bumubuhay sa platform. May nagsabi pa nga dyan na hindi kayang bayaran ng kuryente. Hindi lang po kuryente ang pinag-uusapan dito. Kaya pong bayaran yan. Pero may mga ulo at mga talento behind this channel. At kami po ay nagpapasalamat sa mga umuunawa at totoong nagmamahal sa amin. At hindi yung nagpupunta lang dito para manggulo. At sana po ay huwag maging dahilan ng sigalot at pagtatalo sa ating pong platform. Ang goal po natin dito ay makasama kayo sa pamamagitan po ng inyong pagtangkilik sa amin. Kayo po ang tumutulong sa aming channel upang mabuhay. Samantala, ang kaistorya po ay wala na po ngayon sapagkat ito po ay demonetize. Ito po ang problema ang amin pong kinakaharap sapagkat meron po tayong mga grupo na mawawalan po ng hanap buhay dahil po sa pangyayaring yan. Ngayon, anong ginagawa po namin behind the scene? Kami po ay nagsusumikap at pinag-uusapan kung anong mga gagawin pa na pagbabago sa channel na ito. At sana po sa pagbabalik po ng kaistorya ay suportahan po natin siya. Maraming salamat po. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta na kayong lahat? Ako po si Vlad, 26 years old na ngayon at isang security guard na naka-assign magbantay sa isang warehouse dito sa Caloocan City. Tuwing gabi ay mahilig kaming makinig ng Papa Dudut stories at maging sa tanghali sa tuwing kami po ay nagjo-duty. Gustong gusto po namin ang mga kwentong katatakutan. Malakas talaga ang impact sa amin ng mga horror stories na tinatampok ninyo at madalas pa nga kaming magbiruan ng mga kasama kong gwardya na baka kami na ang susunod na multuhin kasi nakikinig kami ng Papa Dudut stories. Natatandaan kasi namin yung isang kwento na itinampok ninyo
na ang title ay subscriber since 2023, kung saan yung letter sender ninyo ay minulto matapos makinig sa channel. Siya nga pala, Papa Dudut, may ibabahagi din akong kwento sa inyo na naikwento ko na sa mga kasamahan kong gwardya. Meron kasi akong phobia na kung tawagin po ay hemophobia. Sa madaling salita ay takot po ako sa dugo. Kapag nakakakita ako ng dugo, nanginginig talaga ang buong katawan ko at naghahabol talaga ako ng hininga. Ngunit ikukwento ko sa inyo kung paanong nagsimula ang matinding takot ko sa dugo. Sa bawat pagpitik ng aking relos habang nagbabantay sa madilim na labi ng gusaling ito ay tila may bumubulong sa pandinig ko. Hindi ito ang hangin mula sa aircon, kundi ang boses na ilang dekada ko nang pilit na ibinabaon sa limot. Sa gabi, ang suot kong uniforme ng security guard ay nagsisilbing baluti laban sa mga buhay. Pero wala itong silbi laban sa mga patay. Ang totoo niyan, hindi lang dilim ang kinakatakutan ko. Ang kinakatakutan ko ay ang kulay na sumisipsip sa lahat ng liwanag. Ang pula ng sariwang dugo. Nagsimula ang lahat noong 8 taong gulang pa lamang ako sa Tanza, Cavite. Isang tahimik na bayan ng Tanza noon. Puno ng mga palaisdaan at mga kalsadang amoy dagat. Doon ay meron akong matalik na kaibigan, si Carol. 8 taong gulang din siya, bungi ang harapang ngipin at laging may bitbit na manikang gawa sa basahan. Noong gabing yon, ng Nobyembre taong 2007, ang hangin ay malagkit at tila may dalang babala. Naglalaro kami sa tapat ng kanilang bahay nang biglang narinig namin ang unang sigaw. Hindi yon sigaw ng galit. Sigaw yon ng wagas na takot. "Vlad, pumasok ka na sa loob, takbo!" Sigaw ni Ate Tess, ang panganay na kapatid ni Carol. Ngunit tila napako ang aking mga paa sa lupa. Nakita ko si Mang Silio, ang tatay ni Carol, ang lalaking madalas ay magbigay sa amin ng candy at laging nakangiti na lumabas mula sa kusina. Pero hindi na siya si Mang Silio. Nakilala ko. Para na siyang hayop na nagwawala. At sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang mahabang piko o yung pickaxe na tumutulo ang likido. Pula, napakapula. Sa harapan ng aking mga mata ay nakita ko kung paano niya sinunggaban ang kanyang sariling biyanan. Walang kabog-abog, ay parang nagtataga lamang ng puno ng saging. Sumunod ang kanyang asawa, isang babaeng buntis, 7 buwan na yata ang dinadala sa sinapupunan. Ang bawat saksak ay may kasamang tunog ng basang tela na pinupunit. "Carol, takbo!" sigaw ko, pero huli na. Hinablot ni Mang Silio ang buhok ni Carol, ang aking kaibigan, ang kalaro ko sa piko at taguan. Ay kinitil sa harapan ko na parang hayop na kinakatay sa palengke. Nakita ko ang huling sulyap ni Carol sa akin. Hindi siya umiiyak, nanlaki lang ang kanyang mga mata, humingi ng tulong na hindi ko maibigay. Si Ate Tess ay nagtangkang mamagitan. Kahit ang 3 taong si Krisa ay sinubukang lumapit kay Carol para hilahin palayo sa kanilang ama. Ngunit maging sila ay pinagtataga. Dugo ang bumaha sa sahig ng kanilang sala. Ang amoy ng bakal at lansa ay pumasok sa aking ilong, sa aking lalamunan.
hanggang sa nasukan ako. Tumakbo ako hanggang sa mapadpad ako sa gitna ng bukid. Ang aking tsinelas ay naiwan na sa putikan at ang aking isipan ay tuluyan ng nabasag. Mula noon ang dugo ay naging kaaway ko. Isang patak lang nito at ang mundo ko ay umiikot. Ang hininga ko ay nagiging kapos at ang paligid ko ay nagiging kulay pula. Araw-araw akong nananaginip kung saan tinatawag ni Carol ang aking pangalan. Pero sa tuwing tinatangka ko siyang iligtas, ay palayo siya ng palayo sa akin. May pagkakataon pang binabangungot ako na nakita ko ang katawan ni Carol na chinapchap ang katawan at ang ulo niya ay nakaharap sa akin. Tapos mamamalayan ko na lamang na ako na pala ang chinachap-chap ni Mang Silio. Papadudot, ilang taong kong pinagdusahan ng bangungot na yon. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak dahil naman sa wala kaming pera noon kaya hindi ako nadala sa psychiatrist. Buti na lamang at yung advisor ko noong panahon na yon ay may kapatid na psychiatrist kaya pinapatherapy niya ako ng libre. Ilang buwan din akong nilagay sa counseling kasama ang aking mga magulang hanggang sa unti-unti nang nakaka-recover ako. Pero minsan ay nagbabalik ang mga masasakit na alaala kapag nakakakita ako ng dugo. Kaya hanggat maaari ay umiiwas talaga ako sa dugo. Iniiwasan kong masugatan, makakita ng taong nasugatan o kahit sa palengke ay hindi ako pumupunta. Kasi yung mga karne doon na may dugo-dugo pa ay nagbibigay din ng matinding takot sa akin. Kaya buong buhay ko ay halos nasa bahay lamang ako. Naging introvert ako para makaiwas lamang sa mga kinakatakutan ko. Pero nabago yon nang sinubukan kong mag-aral na sa kolehiyo. Nag-aral po ako ng criminology dahil pangarap kong maging pulis. At saka nagbabaka sakali ako noon na baka sa pagiging pulis ko ay malabanan ko ang takot ko sa dugo. Alam niyo na bahagi ng buhay ng isang pulis ang masugatan o makabaril ng kriminal. Siyempre, hindi mawawala ang dugo doon. Yun lang, hindi ko natapos ang criminology di dahil sa phobia ko kundi dahil sa kinapos ng pera ang mga magulang ko. Samantala, pumasok ako sa pagiging security guard para patunayan sa sarili ko na matapang ako. Na hindi ako ang 8 taong gulang na batang nagtago sa bukid. Naka-assign ako noon sa isang lumang ngunit prestihiyosong gusali sa Makati. Isang gabi habang nag-iikot ako sa basement parking ay narinig ko ang isang kalabog. Hindi ito karaniwang tunog ng sasakyan. Tunog ito ng isang bagay na mabigat na bumagsak sa semento. Sino yan? Sigaw ko. Hawak ang aking batuta at flashlight. Pagliko ko sa column J12, nakita ko ang isang babaeng nakasandal sa isang itim na SUV. Ang kanyang puting blouse ay unti-unting nagiging kulay pula. Ang mabilis na pagkalat ng mantsa ay tila isang sumpa na bumabalik sa akin. Tulong? Bulong niya. Michelle ang pangalan niya ayon sa ID na nakasabit sa kanyang leeg. Siya ay isang accountant sa 12th floor. Sa likod niya ay nakita ko ang isang anino na mabilis na tumakbo palayo patungo sa exit. Nanginig ang aking mga kamay, ang phobia na pilit kong tinatago ay lumabas na parang baha. Ang amoy ng lansa, ang amoy ng naaamoy ko. Ang amoy sa tanza ay muling bumalik. Nawalan ako ng malay sa tabi ng duguang katawan ni Michelle. Nang magising ako sa ospital, ang pulis ay nagtatanong. Doon ko nalaman na dead on arrival si Michelle.
Tinanong pa niya kung nakita ko yung pumatay sa babaeng empleyado, kaso ang sabi ko wala akong nakitang muka. Pero ang totoo ay meron akong naramdaman. Isang malamig na presensya na hindi ko po maipaliwanag. Hindi natapos ang lahat sa pagkamatay ni Michelle. Dahil mula ng gabing yon, Papa Dudut, ay hindi na ako nag-iisa sa aking mga shift. Isang gabi habang nakaupo ako sa guardhouse ay nakita ko ang reflection sa monitor ng CCTV. Sa likod ko ay nakatayo ang isang babaeng basang-basa ng dugo. Walang iba kundi si Michelle. Ang kanyang leeg ay may malalim na hiwa at ang bawat salita niya ay sinusundan ng bula ng dugo. "Vlad, bakit hindi mo ko tinulungan?" bulong niya. Ang boses niya ay parang gasgas na plaka. "Tulungan mo kong mahanap ang pumatay sa akin. Alam mo kung sino siya. Nakita mo ang anino." "Hindi ko alam, umalis ka," sigaw ko, habang pinagtitinginan ako ng mga taong dumadaan sa lobby. Ang akala nila ay nababaliw na ako. Ngunit hindi lang si Michelle ang nagpapakita. Isang gabi sa 14th floor sa gitna ng kadiliman ng hallway ay nakita ko ang isang maliit na figura. Isang batang babae na may bitbit na manikang basahan. "Carol?" pabulong kong tawag. Lumingon ang bata, ang kalahati ng kanyang mukha ay wala na. Gaya ng huling pagkakataon na nakita ko siya sa tansa. Hawak niya ang kamay ni Michelle, ang dalawang biktima mula sa magkaibang panahon. Pinag-isa ng karahasan at ng aking trauma. "Vlad, humihingi siya ng tulong," ang sabi ni Carol gamit ang boses ng isang 8 taong gulang na bata na may halong gargle ng dugo. "Huwag kang maging duwag gaya noon. Patayin mo ang halimaw." Simula noon, Papa Dudut, ay napuno na ng kababalaghan ang buhay ko. Hindi na lang basta pagpapakita ang ginagawa ni Michelle. Habang lumilipas sa mga araw matapos ang pagkamatay niya sa basement, ang presensya niya ay naging parang malagkit na hamog na nakabuntot sa akin. Bawat akbang ko sa madilim na pasilyo ng 12th floor, nararamdaman ko ang pagyelo ng hangin sa aking likuran. "Vlad, tingnan mo ang logbook," bulong ni Michelle. Ang boses niya ay parang hinihiwang bakal. Nanginginig ang kamay ko habang binubuklat ang logbook sa security desk. Doon ay nakita ko ang pirma ni Inspector Ramos sa gabing pinatay si Michelle. Pero hindi lang yon ang nakita ko. Sa gilid ng pahina ay may maliit na guhit ng isang duguang manika. Aktual na drawing na parang gawa ng isang bata. Biglang namatay ang ilaw sa lobby. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Nanigas ang buong katawan ko. Boses yon ni Carol. Isang kanta na kinakanta namin noon sa tanza bago mangyari ang massacre. Mula sa dulo ng mahabang hallway, nakita ko ang isang maliit na bola na dahan-dahang gumugulong papunta sa akin. Kulay pula ang bola at habang papalapit ito, narealize ko na hindi ito bola. Ito ay ulo ng manikang basahan ni Carol. Basang-basa ng malapot na likido. "Carol, parang awa mo na." "Huwag ngayon." Pagmamakaawa ko habang nakasandal sa pader. Pilit na hindi tinitignan ang duming na iwan ng ulo ng manika sa sahig. Ang phobia ko ay parang laso na unti-unting pilit akong pinapatulog. Ang paningin ko ay naging malabo at ang bawat patak ng tubig mula sa gripo sa malapit na CR ay parang tunog ng tumatagas na dugo. "Hindi siya titigil, Vlad," sabi ni Michelle na ngayon ay nasa harapan ko na. Ang kanyang muka ay kalahating accountant na maganda at kalahating bangkay na tadtad ng saksak.
Si Ramos hindi lang siya pumatay para manahimik ako. Pumatay siya dahil yon ang ritual ng pamilya nila. Ang tito niyang Cecilio hindi lang yon nabaliw. Ipinasa niya ang sakit sa kanyang pamangkin. Doon ko naramdaman ang tunay na kilabot. Hindi lang ito random na krimen. Ang trahedya sa Tanza at ang pagkamatay ni Michelle ay magkarugtong. Isang sumpa ng dugo na sumusunod sa akin. Hindi ako mapakali noon sa guardhouse habang iniisip ko, Papa Dudut, ang mga pangyayari. Ang koneksyon ni Ramos kay Mang Silio at sa motibo ng pagpatay niya kay Michelle. Inimbestigahan na kasi siya ng mga pulis pero hindi siya itinuring na suspect kasi wala namang ebidensya na maglilink sa kanya at sa pumatay kay Michelle. Pero bigla ko naalala yung gabing natagpuan ko si Michelle. Nakita ko yung anino ng pumatay, yung tangkad at pangangatawan nito ay tugmang-tugma kay Ramos. Vlad, biglang tawag ng boses sa akin mula sa aking likuran. Namutla ako at kinabahan. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Ramos. Sa pintuan nakatingin sa akin at nakangisi na parang demonyo. Ikaw pala, Ramos. Ginulat mo naman ako. Wika ko sa kanya habang nagpe-pretend na hindi ako takot. Naikwento pala sa akin ni June kagabi na naging witness ka pala dun sa massacre sa Tanza. Bigla niyang sabi sa akin. Bigla ko naalala na ikwento ko sa mga kasamahang kong gwardya ang naging karanasan ko noong 2007. Pero ni minsan ay hindi ko naman na ikwento yon kay Ramos. Oo, isa nga ako sa mga naging witness. Kalmado kong sagot sa kanya. Tsuwing ko si Mang Silio yung pumatay sa pamilya niya. Kunwari nagulat ako at hindi ko pinahalata sa kanya na kahit hindi niya sabihin ay alam ko na ang koneksyon niya sa nakaraan ko. Na ang dugo ng isang mamamatay tao ay nananalaytay sa mga ugat ni Ramos. Mamayang kaunti isang diretsyang wika ni Ramos ang nagpamutla sa akin sa sobrang kaba. Alam ko, Vlad, na nakita mo ko noong araw na pinatay si Michelle. Biglang umulan ng malakas at kumidlat noon. Kasabay noon ay ang pagbabago ng anyo ni Ramos bilang isang killer na handa akong patayin, Papa Dudut. Naglabas siya ng kutsilyo na hinugot niya mula sa kanyang likuran at nagtangkang lumapit sa akin. Gusto ko sanang barilin ka, Vlad. Pero dahil sa alam kong takot ka sa dugo ay gusto kong mamatay ka sa takot. Aniya. Tapos noon, Papa Dudut, ay bigla niya akong nilusob para undayan ang saksak. Pero nakaiwas ako at nakahanap kagad ako ng pagkakataon para lumabas sa guardhouse. Naghabulan kami ni Ramos hanggang sa nakapasok kami sa isang office building. Biglang nawala si Ramos. Pero ako'y hindi natahimik, nagsimula na kasing bumalik ang mga nakakatakot kong alaala na halos sumira ng katinoan ko. Mamayang kaunti kasabay ng malakas na kidlat ay pinatay ni Ramos ang lahat ng kuryente sa gusali. Ang emergency lights lamang ang nagbibigay ng malalim na kulay pula sa may hallway. Vlad, alam kong naririnig mo ako. Boses ni Ramos mula sa mga speaker ng PA system. Sayang ka, masipag ka pa naman na gwardya, pero masyado kang maraming nakikita. Nagtago ako sa loob ng maintenance room. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang phobia ko sa dugo ay naging paralysis. Paano ako lalaban kung ang makita lamang ang sugat ko ay sapat na para himatayin ako? Biglang lumitaw sa tabi ko si Michelle. Lalaban ka, Vlad. Hindi para sa akin kundi para kay Carol. Sa tabi niya nakatayo si Carol, tinuro ng bata ang isang fire axe na nakasabit sa dingding. Gawin mo ang hindi mo nagawa noon, Vlad. Protektahan mo kami,
Bumukas ang pintuan, pumasok si Ramos hawak na ang isang tactical knife na kumikinang sa pulang ilaw ng emergency exit. Tapusin na natin ito, Vlad, gaya ng ginawa ng tito ko sa mga kaibigan mo sa Tanza. Isang pamilya na mga biktima. Nang makita ko ang kutsilyo, naramdaman ko ang pamilyar na pagkahilo. Pero sa pagkakataong ito ay naramdaman ko ang isang malalim na kamay sa aking balikat. Ang kamay ni Carol, ang lamig na yon ang nagbigay sa akin ng linaw. Hindi ako pwedeng himatayin, hindi ngayon. Nang sumugod si Ramos, umiwas ako. Ang kutsilyo niya ay humiwas sa braso ko. Nakita ko ang sarili kong dugo na tumalsik sa pader. Sa halip na matakot ay naramdaman ko ang init nito. Ang dugong ito ay buhay. Ang dugong ito ay ang aking lakas. Para kay Carol, sigaw ko habang iwinawasiwas ko ang fire axe. Vlad, alam mo ba kung anong lasa ng takot? Wika ni Ramos, malamig at mapang-asar. Naalala ko ang kwento ni Tito Silio tungkol sa isang batang lalaki na nakatingin habang kinakatay niyang pamilya sa Tanza. Sabi niya ang batang yon ang pinakamasarap patayin dahil sa laki ng mga mata nito sa takot. Sayang at nakatakbo ka. Kumabog ang dibdib ko. Ang hininga ko ay naging mabilis. Ikaw ang dahilan kung bakit sila namatay. Sigaw ko sa dilim habang hawak-hawak ko ang fire axe na tila eto na lang ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa realidad. Pero laking gulat ko nang tila unti-unting nagbago ang itsura ni Ramos sa ilalim ng pulang ilaw. Napalitan ito ng mukha ni Mang Silio at sa puntong ito ay sumabog na ako sa matinding takot. Nagbabalik ang bangungot ko. Nagtatakbo ako palayo sa nakita kong imahe. Para akong baliw na sumisigaw ng tulong. Habang naihina ako sa aking pantalon sa sobrang takot. Bumalik ako sa lobby ng gusali pero walang tao sa paligid. Madilim, tanging emergency light lamang sa sulok ang nagbibigay ng liwanag sa akin. Biglang bumukas ang elevator sa dulo kahit na walang kuryente. Lumabas doon ang isang bulto ng tao. Si Ramos, hawak niya ang isang flashlight na itinutok niya sa sarili niyang leeg. Kaya ang mukha niya ay mukhang demonyo sa ilalim ng anino. Pero sa tabi niya, nakita ko ang isang bagay na mas nakakatakot. Nakatayo sa likod ni Ramos sina Michelle at Carol. Hindi sila nakikita ni Ramos, pero nakikita ko sila. Si Carol ay nakakapit sa binti ni Ramos. Ang kanyang maliliit na kamay na duguan ay iniiwan ang mga bakas sa uniforme ng inspektor. Si Michelle naman ay nakapulupot ang mga kamay sa leeg nito na tila sinasakal siya ng dahan-dahan. Ngayon na Vlad, sigaw ni Michelle. Sumugod si Ramos, ang kutsilyo niya ay humahawi sa hangin. Sa bawat saksak na sinusubukan niya ay tila nawawalan siya ng balanse dahil sa bigat ng mga kaluluwang nakakapit sa kanya. Ang labanan ay naging brutal na. Nang mahiwa niya ang braso ko, ang sakit ay naging apoy. Tiningnan ko ang sugat niya. Sa gitna ng dilim at pulang ilaw, ang dugo ko ay hindi mukhang nakakatakot. Mukha itong pintura na gagamitin ko para tapusin ang obrang sinimulan ni Mang Silio 20 taon na ang nakakaraan. Para kay Carol, para kay Michelle, para sa lahat ng mga kinuha ninyo. Iwinasiwas ko ang palakol, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bantay. Ang bawat hataw ko ay may kasamang galit ng 2 dekada. Nang bumagsak si Ramos at humandusay sa sahig, ang dugo niya ay humalo sa dugo ko. Hindi ko pinatay si Ramos, pero sapat na yung ginawa ko para hindi na siya makaganti pa sa akin.
Sa sandaling yon, Papa Dudut, ang phobia ko ay tuluyang namatay. Tumingin ako sa paligid, ang mga anino nila Carol at Michelle ay dahan-dahang naging liwanag. Hindi na sila ang multong humihingi ng tulong, sila na ang mga anghel na nagbabantay sa akin. Tapos na, Vlad. Bulong ng isang boses na kasing lambing ng hangin sa tansa bago ang krimen. Pwede ka na ring magpahinga. Dumating ang mga pulis bago sumikat ang araw. Nang ilabas si Ramos na nakaposa sa lumingon ako sa entrance ng gusali. Doon sa ilalim ng unang sinag ng araw, nakatayo sina Michelle at Carol. Hindi na sila duguan. Si Michelle ay nakasuot ng malinis na puting damit at si Carol ay hawak ang kanyang manika. Buo na ang kanyang muka at nakangiti sa akin. Salamat, Vlad, sabi ni Carol. At sa isang iglap ay naglaho sila kasabay ng hamog ng umaga. Nakahinga ako ng malalim, ang sugat sa braso ko ay mahapdi pa rin. At tinignan ko ang pulang likido na nanunuyo na sa aking balat. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay hindi ako nahilo. Hindi na ako natakot. Ang trauma ng tanza ay hindi kailanman mawawala ng tuluyan. Pero hindi nito hawak ang leeg ko bilang isang security guard. Alam ko na ngayon ang tunay na tungkulin ko. Hindi lang ang magbantay sa may mga buhay, kundi ang magbigay ng katarungan sa mga boses na tanging ako lamang ang nakakarinig. Lumakad ako palayo sa gusali habang ang araw ay unti-unting pinupuno ng ginto ang langit ng Makati. Papa Dudut, nag-resign ako sa security agency. Hindi dahil sa takot kundi dahil kailangan ko ng bagong simula. Bumalik ako ng tansa Cavite at maraming nagsasabi na baliw ako dahil bumalik pa ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero kailangan kong harapin ang lupang uminom ng dugo ng aking kaibigan. Binisita ko ang lumang bahay ni na Carol. Abandonado na ito, nilalamo na ng mga baging at alikabok. Tumayo ako sa mismong lugar kung saan huling nakitang nakatayo si Mang Silio. Sa halip na manginig, nagtirik po ako ng kandila. Puting kandila. Nagalay ako ng bulaklak at isang bagong manikang basahan na binili ko sa palengke. Carol, tapos na. Bulong ko. Nakuha na natin ang katarungan. Sa sandaling yon ay naramdaman ko ang isang marahang dampi sa aking pisngi. Hindi ito hangin. Parang isang maliit na halik mula sa isang batang 8 taong gulang. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako binabangungot na humihingi siya ng tulong. Sa halip ay napapanaginipan ko na siya. Naglalaro sa isang malawak na bukid, tumatawa at kumakaway sa akin habang papalayo sa liwanag. Sa kasalukuyan ay bumalik ako sa pagiging SG at dito na ako na-assign sa isang warehouse sa Caloocan. At yon ang naikwento ko rin sa kanila. Ang aking phobia, Papa Dudut, ay hindi ito tuluyang nawala. Pero naging kontrolado ko na. Kapag nakakakita ako ng dugo ay naaalala ko pa rin ang tanza, pero naaalala ko rin ang lakas na nakuha ko noong gabing tinalo ko si Ramos. Ang pula hindi na simbolo ng kamatayan para sa akin. Simbolo na ito ng buhay na pilit natin pinaglalaban. Samantala'y nabulok na sa kulungan si Ramos hanggang sa nabalitaan ko na lamang na namatay siya noong nakaraang taon lamang. Sinasabing bago siya mamatay sa loob ng selda ay madalas siyang sumisigaw na may mga batang babaeng humihila sa kanyang paa sa tuwing matutulog siya. Ang hustisya ay hindi lang nakuha sa batas ng tao, kundi pati na rin sa kabilang buhay. Sa ngayon ay may sarili na po akong pamilya. Meron akong anak na babae na 2 months old pa lamang at ang pangalan niya ay Caroline. Tuwing gabi bago siya matulog, kinakwentuhan ko siya. Hindi tungkol sa mga halimaw o masaker, kundi tungkol sa katapangan. Sinasabi ko sa kanya na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may paraan para mahanap ang liwanag. Dati akong batang takot sa sarili niyang anino.
Ngayon ako ang bantay na hindi na muling pipikit sa harapan ng kasamaan. Ang dugo sa aking mga ugat ay hindi na lason ng nakaraan, kundi ang gasolina ng aking kinabukasan. Mabubuhay ako at mabubuhay ako ng mga layunin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. More power po sa Papa Dudut Stories at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa, sa likod at sa harap ng kamera, sa iyong mga masisipag na mga staff. Lubos na gumagalang, Vlad. Maraming salamat kay Vlad sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Ang kwento mo ay hindi lamang isang tipikal na kwentong katatakutan. Ito ay isang malalim na paglalakbay mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging tagapagtanggol. Hindi natin matatakasan ang ating nakaraan, ngunit maaari natin itong mapagtagumpayan. Sa loob ng 20 taon, binihag ka ng iyong takot. Ngunit noong hinarap mo si Ramos na nagsilbing representasyon ng halimaw ng iyong kabataan, ay doon mo lamang nahanap ang tunay na kalayaan. Ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap, hindi sa pagtakbo. Ipinakita rin ng kwento ng ating mga kahinaan ay maaari nating gawing sandata kapag ang layunin ay mas matimbang kesa sa takot. Noong sandaling kailangan mong protektahan ang iyong sarili at bigyan ng hustisya sina Carol at Michelle, ang dugo na dating nagpahina sa iyo ang naging paalala na ikaw ay buhay pa at may kakayahang lumaban. Isa rin sa dapat nating tandaan na ang tunay na hustisya ay ang pagbibigay ng kapayapaan sa mga naging biktima. Sa pamamagitan ng iyong katapangan, Vlad, hindi lang si Ramos ang naparusahan. Napatahimik mo rin ang mga kaluluwa ni Michelle at ni Carol na hindi mahanap ang kapayapaan dahil sa karahasang sinapit nila. Sa huli, ang pagiging saksi mo noong bata ka pa ay isang pasanin. Pero ito rin ang naging susi mo para matigil ang isang mamamatay tao. Tandaan nating lahat na ang boses ng katotohanan ay may kapangyarihan kahit gaano katagal bago ito lumabas. Ang katotohanan ang laging magpapalaya sa atin. Ang pula ay hindi simbolo ng kamatayan. Simbolo ito ng buhay na pilit nating pinaglalaban at simbolo ng pagmamahal. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga tunay na sumusuporta sa ating programa. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.